Hi guys, in today's video, ating ipagpatuloy ang kwento ni Miko, isang online English teacher, at ang kanyang di malilimutang karanasan sa piling ni Sir Montenegro, isang matipunong sundalo sa checkpoint nung kasagsagan ng pandemic. Narito po ang part 2 ng kanilang kwento. Natapos ang pang-aalipusta ni Sir Montenegro sa aking bunganga na umabot ng 1 oras. Halos di na ako makahinga sa kanyang ginawa sapagkat buong puso niyang idiniin sa aking makipot na bibig ang kanyang nag-umigting sa galit na tot sa pangdigma. Pinagmumura ako ni Sir Montenegro kung ano-anong pambaboy na salita ang lumabas sa kanyang bunganga habang sinisira ang aking iniinatang bibig at natapos ang kanyang pambababoy na may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. Ayos ka pala bata, napakasarap ng iyong handog sa mga kagaya kong uhaw sa pagmamahal. Ilang taon ka na ulit? Ang tanong ni sundalo. 25 po sir, ang aking sagot. Wow! Hindi halata sa iyong itsura dahil mukha kang nasa 18 lamang. Ganun po ba sir? Ang aking ganting sagot. Kaya napasaya mo ako dahil sa iyong itsura na parang prinsesa, bukod sa iyong munting labi ay mukha ka talagang babae, kaya naman gustong-gusto ulit kitang makasama pag kailangan ko ng panandaliang ligaya. Anytime po sir, basta po ganitong oras ang iyong duty dito sa checkpoint. Wednesday hanggang Linggo ng gabi ang aking duty dito mula alas 4 ng hapon hanggang 1:00 ng madaling araw. Ganun ba? Di pwede pala kitang puntahan anytime sir pag nangangailangan ako ng vitamins? Ang aking tanong. Basta ikaw princess, walang problema. Princess na ang tawag ko sa'yo mula ngayon dahil mukha ka talagang prinsesa na kay sarap mahalin. Okay lang ba sa'yo na tawagin kitang princess? Opo sir, kahit ano pong gusto niyong itawag sa akin, ay wala pong problema, ang importante na papasaya ko po kayo. Yan ang aking princess, ang saad ng sundalo na may nakakalokong ngiti. Sige po sir, uwi na po ako dahil sobrang pagod na po ako sa trabahong ginawa ko sa iyong armas sa pakikipagdigma. Okay princess, hindi na kita ihahatid dahil walang maiiwan dito sa checkpoint, ingat ka na lang. Okay lang po sir. Salamat at nagsimula na akong tumayo para maglakad pa uwi pero bago ako nakaalis ng lubusan ay isang tapik sa aking likuran sa may bandang ibaba ang kanyang ginawa at ginawaran ako ng nakaw na halik sa aking pisngi. Well, sino ba namang lalaki ang tatanggi sa aking itsura na bukod sa maputi, ay makinis din talaga ang aking kutis at gaya ng sabi ng sundalo, ay may katawan akong petit na maihahalin tulad kay Andrea Brillantes, kaya ako nagustuhan at tinawag pang princess ng aking sundalo. Nakarating ako ng bahay na may abot tengang ngiti, at kahit medyo gutom ako kanina ay nawala ito sapagkat nabusog na ako sa isang bitamina na aking ininom at kinain 1 oras ang nakakalipas. Hindi na rin ako nag-toothbrush dahil gusto kong namnamin ang armas ng sundalo na ng mga sandaling iyon ay parang nakasuksok pa din sa aking makipot na bunganga. Pagsasawaan natin ang isa't isa at hindi kita ipagpapalit kahit sino man, ang aking sambit bago natulog. Lumipas ang mga araw matapos ang aking unang karanasan sa isang sundalo. Naging abala ako sa aking trabaho at kahit late na kung dumating ang aming service van ay pinagtiyatsagaan ko itong hintayin dahil ayaw kong maglakad pauwi dahil kung maglalakad ako ay maaaring makita ako ni Sir Montenegro sa daan at malamang ay maulit muli ang kanyang ginawang pambababoy sa aking bunganga. Ayaw ko munang magpagamit sa sundalo kaya hinintay ko muna ang 1 linggo bago ako nagpakita sa kanya sa checkpoint. Dumating ang araw na aking pinakahihintay, Linggo ng gabi at oras na ng pag-uwi. Hindi na ako sumakay sa van bagkus dali-dali akong naglakad papunta sa checkpoint.
Habang papalapit sa checkpoint ay nakaramdam ako ng kaba at excitement. Kaba dahil baka wala siya ng mga oras na yon at masayang lang ang aking paglalakad, at excitement na maulit muli ang ligayang hindi ko makalimutan. Nawala ang kaba sa aking dibdib at napalitan yun ng excitement dahil ang sundalo na aking pinakamamahal, ang sundalong may makisig na pangangatawan at may malaking armas na pangdigma ang naka-duty ng mga oras na yon. Hello po sir, good evening po. Kamusta po kayo sir? Ang aking bungad na tanong. Oh hi may princess, buti naman at napadaan ka. Ilang araw din kitang hinintay para masilayan ang iyong kagandahan. Miss na kita ba't ngayon ka lang? Ang medyo may tampo na parang galit na tanong ng sundalo. Pasensya na po kayo sir, medyo busy sa trabaho kaya di ako nakadaan ng ilang araw. Ganun ba, okay lang yun at mabuti naman at andito ka na. Tara pasok na tayo sa loob, ang saad ng makisig na sundalo. Sige po sir, ang aking sambit. Pagpasok pa lamang sa loob ng kanilang maliit na outpost, ay agad sinara ng sundalo ang pintuan, isinunod na isinara ang bintana, at agad akong siniil ng kanyang mga halik. Nabigla ako dahil hindi ako hinalikan sa labi nung una naming pagkikita, at malabong gawin ng isang tunay na lalaki ang bagay na yon sa kanyang kapwa lalaki, pero sabi ko nga, babae ang tingin sa akin ng sundalo, kaya hinayaan ko na lamang siya sa kanyang ginawa, at ginantihan ko naman ang kanyang mga halik. Miss na din po kita Sir Daddy, ang aking sabi sa sundalo. Kung ganun, simulan na natin ang dapat gawin dahil matagal akong naghintay at sabik na ako sayo, saad ng sundalo. At yun na nga po Kuya Starbuzzer, nagpakaligaya kaming dalawa na umabot ng mahigit 1 oras. Mahigit 1 oras dahil sinubukan niya akong pasukin, ngunit nagpumiglas ako dahil masakit sa pakiramdam ang kanyang gagawin, subalit wala akong nagawa dahil sa kanyang taas na 5 feet 11 inches. At ako na may taas na 5 feet 4 inches lamang ay walang lakas laban sa kanyang mga braso na batak sa muscles. Nagtagumpay ang sundalo na maisakatuparan ang kanyang pagwasak sa akin, at hinayaan ko na lang siya sa kanyang nais. Ang sarap talaga ng aking princess, turan ng sundalo matapos ang kanyang pagyurak sa akin. I hate you sir. Ang napapaiyak kong sabi. Huwag ka nang umiyak may princess, hindi mo ba nagustuhan ang aking ginawa? Lambing ng sundalo. Nagustuhan ko naman kaso ang sakit talaga eh. Pero okay na din dahil kung may sisira man sa akin ay walang iba kundi ikaw lamang sir. Love you. Ang aking sagot. Yun naman pala eh. Love you too my princess at niyakap ako bago kami natulog. Dun na ako natulog Kuya Starbuzzer dahil hindi ko kinaya ang sakit at pag naglakad agad ako pauwi ay baka matumba ako sa daan kaya dun na ako nagpalipas ng gabi. Yan po ang part 2 ng karanasan ni Miko sa isang sundalo sa checkpoint nung kasagsagan ng pandemic. Nagustuhan niyo ba ang kanyang kwento? Kung yes ay press 1 mo na yan at huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Yan muna for now ka Starbuzzers and maraming salamat Princess Miko sa pagbabahagi ng iyong di malilimutang karanasan sa piling ng matipunong sundalo. Sana all na lang talaga and thanks for watching lovely Starbuzzers.